No, kinakailangan talaga yan sa elective position kasi parang tinatanggal yan yung pagkakataon para dun sa iba namang mga pangalan at iba namang mga kababayan natin na magkaroon ng pantay no, na tsansa at pagkakataon na makalahok no, sa eleksyon at makapanalo talaga no, para makapagsilbi sa pampublikong office. Pero yung sinasabi na target na within the year, maipasa ito, how realistic is that? That target, I think, was only for the House of Representatives. No? Para po sa House. So, sa tingin ko, kung kakayanin, kung agad na pag-uusapan na ito, hindi siya imposible. Pero kailangan talaga hindi lang, I think, yung will ng members ng Congress at lahat ng sumusuporta nito from the Speaker hanggang doon sa mga miyembro na nagsusulong nito. Sa tingin ko, this is a big opportunity no, for the people to really demand better in terms of ensuring the prohibition of political dynasties and elective and appointive positions. Ibig sabihin ko po, naku, pagkakataon na to no, para sa mga civil society organizations, people's orgs po natin, na maiparating talaga no, yung panawagan na ito, itulak mga lampag sa ating mga district party list at isabay na po natin ang mga senador no, na hamunin na tunay no, na magpasa ng isang anti-political dynasty. Sabi ni Samuel Salamanes, Crocodile Dynasty. Crocodile Dynasty. Very apt. Kung we have like around... sorry, may sasabihin po kayo? Wala po. Sobrang halaga nito kasi ngayon nakita natin yung tumambad na napakalalang korupsyon sa ating bayan. Kaya alam mo, lahat ng mga hakbang no, para tiyakin natin yung demokratiko at patas na eleksyon, yung pagtitiyak na sana tao, yung galing naman sa taong bayan, karaniwang tao, yung makikita natin sa mga elective positions, malaking step itong anti-political dynasty bill no, para mas malapit tayo sa hangarin na yan.